Breaking news! US, Pilipinas at Australia nagsanib puwersa para palubugin ang barko ng China. China galit na galit sa ginawa umano ng Pilipinas, Australia at US. Samantala, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. o mapoy sa galit sa bagong ebidensya, record na ginawa umano ng China sa isang umanong opisyal na nakipagkasundo sa China. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, sa isang pagsasanay ng balikatan exercise, ang puwersa ng Estados Unidos, Australia at Pilipinas ay naglungsad umano ng isang pag-atake upang palubugin ng isang barko gawa sa China sa South China Sea. Ang mga insidente ay bahagi umano ng malaking pagsasanay ng kahandaan sa digmaan kung saan nagsagawa umano ng pagsasanay sa paggamit umano ng mga missile, artillery at fire airstrike upang palubugin ang barko umano na gawa sa China. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ito daw umano ay bahagi ng mga pagsasanay o balikatan exercise ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Kaya wag daw mag-overreact ang bansang China dahil ito ay part umano sa mga aktibidad ng Pilipinas at Australia at US sa balikatan exercise. At ayon pa nga dito, ang mga military official sa diplomat mula sa ibang bansa kasama umano ang mga mamahayag na namahagi sa isang burol at tabi na lampasigan sa Lawag City sa Ilocos Norte upang masaksihan ang pagpapakita ng lakas ng militar mula sa Estados Unidos, Australia, Pilipinas. Ang pagsasanay na ito ay bahagi umano ng taunang balikatan exercise na nagpapakita umano ng pagpapalakas ng depensa ng Estados Unidos at Pilipinas laban sa mga aksyon ng China sa riyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagsasanay ng balikatan exercise kung saan sinubukan na palubugin ang barko na gawa ng China. Ayon pa dito, ang mga ginamit na asset dito kabilang umano ang missile ng Pilipinas na anti-ship cruise missile upang atakihin ang barko, at ang missile na ito ay isang advanced na armas na ginagamit para sa pag-atake sa mga barko. At ayon pa dito, ang aircraft, ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay gumamit umano ng warplane upang mag-drop ng mga bomba sa target na barko. At ang mga aircraft na ito ay nagbigay umano ng aerial support sa pagsasanay. At ayon pa dito, ang artillery fire, ang mga puwersa naman ng Pilipinas at Estados Unidos ay gumamit umano ng artillery fire para sa pag-atake sa barko. Ito ay bahagi ng pagsasanay sa paggamit ng iba't ibang armas para sa digmaan. Ayon pa nga dito, ang military personnel, ang mga sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Australia ay nagtutulungan umano upang isagawa ang pagsasanay at pagsalakay sa barko. At ayon pa dito, ang paggamit ng iba't ibang asset, armas ay nagpapakita ng kooperasyon at kahandaan ng mga bansa ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa pagharap umano sa mga potensyal na banta sa rehiyon. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng Estados Unidos at Pilipinas at Australia sa pagsasanay kung saan sinubukan palubugin ng mga barko na gawa ng China upang umano ipakita ang kooperasyon at kahandaan sa pagharap umano sa mga potensyal na banta sa rehiyon, partikular na sa South China Sea. Ang pagsasanay na ito ay bahagi umano ng balikatan exercise na naglalayon umano palakasin ng depensa at pagtutulungan ng tatlong bansa. Ayon pa dito, sa pamamagitan umano ng pagsasanay na ito ay pinapakita ng mga bansa ng kanilang kakayahan na magtutulungan at magtagumpay sa mga posibleng sitwasyon na kagipitan. Ang mga pagsasanay na ito ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga militar na mag-practice at magpataas ng antas sa kahandaan laban sa mga potensyal na hamon sa riyon. Bilang bahagi umano ng pagsasanay, ang pagpapalubog umano ng barko na gawa umano ng China ay isang simuladong aksyon na nagpapakita umano ng kakayahan ng mga puwersa na magtutulungan at gumamit umano ng iba't ibang armas at estratehiya sa isang digmaan. Ito ay hindi isang tunay na aksyon o laban sa China, ngunit isang pagsasanay lamang na naglalayon umano mapalakas ang cooperation at kahandaan ng mga bansa sa riyon. At ayon naman umano sa nakalat nating impormasyon, ang China ay nagpahayag umano ng pagtutol at pangamba sa ginawang pagsasanay kung saan pinapalubog ang barko na gawa ng China sa South China Sea. Ang China ay nagbabala umano ang pagpapalubog ng barko na gawa nila ay maaaring makaapekto sa kanilang seguridad at teritorial na interes. Sinabi umano ng China na ang pagpapalubog umano ng barko ay hindi dapat makasagabal sa kanilang seguridad
at teritorial na mga alitan o makialam sa mga territorial dispute. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Halatado na talagang gusto nilang andirin ang bansang Pilipinas at sumunod dito sa kanila. Pero inyo po mga kababayan, pinapakialaman kung ano man ang aktibidad umano ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Samantala ito ay nasa loob umano ng teritoryo na pag-aari ng Pilipinas at hindi ito lumalagpas sa anumang mga teritoryo ng China. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, bago umano mag-umpisa ang balikatan exercise, binalaan umano ng China ang Pilipinas na wag daw umano makipag-military drill sa US dyan sa may West Philippine Sea. Samantala hindi naman ito sinunod umano ng Pilipinas dahil wala daw umano karapatan ng China na diktahan kung ano man ang gagawin umano ng Pilipinas sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Pilipinas lang ang dapat masunod, hindi umano ang bansang China. Kung ano man ang pahayag ng China, gawin nila sa kanila ay wag umano sa bansang Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, sinabi umano nitong Miyerkules ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ayaw niyang bigyan dignidad ang pagtahol ng China tungkol sa sinasabing bagong modelo sa sitwasyon ng Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Gayunpaman, kung totoo ang payag umano ng Chinese Embassy na may hawak umanong audio evidence ng bagong modelo, sinabi umano ni Chodoro na nilabag ng mga opisyal nito wiretapping ng bansa. Tayo umano sa nakalat nating impormasyon, ang wiretapping ay isang proseso kung saan umano isang tao o ahensya ay nagmasid o nakikinig sa mga komunikasyon ng ibang tao nang hindi nila pinahintulutan. Karaniwang umanong ginagamit ito sa law enforcement para sa pagsubaybay sa mga kriminal o posibleng banta sa seguridad ng bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang bagong pahayag umano ng China na may record daw umano ito sa isang opisyal na nakikipagsundo umano sa China ay ito daw umano ay isang strategy para pag-awayin umano ang mga Pilipino at pagwatak-watakin at makamit na nila ang kanilang mga hangarin dyan sa West Philippine Sea. Kaya sa lahat nating mga kababayan, huwag ho tayo maniniwala sa mga ganitong mga ginagawa ng China dahil ito umano isang strategy ng China para pag-aawayin tayong mga Pilipino. Nagpanga ni Chodoro, ipinagbabawal umano ng Republic Act 4200 ang pagtatala umano ng anumang pribadong pag-uusap na walang pahintulot ng lahat na partido. Ayon pa dito, kung ito statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording na sinuman sa Pilipinas, sila ay umamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, partikular na umano sa anti-wiretapping law. Ayon kay Chodoro, kung totoo itong pahayag umano ng Chinese Embassy na may na-record sila sa Pilipinas, inaamin nila na nilabag nila ang batas ng Republika ng Pilipinas, partikular ang anti-wiretapping. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang gentleman agreement daw umano ni Pangulong Duterte at ang China ay bawal daw umano magdala ng mga materials na bagay o anumang mga pagkukumpuni sa barkong Sierra Madre. At ayon pa dito, bawal din daw umano ang magdala ng mga sundalo o mga Philippine Coast Guard na dumaan umano sa Ayungin Shoal kahit ito ay pasok umano sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ganon daw umano ang pinagkasunduan ng China at ni Pangulong Duterte. Balit ito ay binasura na umano ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kung ano man ang pinagkasunduan umano ni Duterte at ang China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.